Ito madalas nangyayari sa probinsya. Yung mga revenue officer, tamad na tamad pumunta doon sa opisina ng taxpayer. So, pag nagpadala sila ng letter of authority, ang ginagawa nila, tatawag sila doon sa taxpayer at sasabihin, "Oy, taxpayer, merong akong letter sa'yo, pumunta ka dito sa opisina namin." Yung biyahe mula sa opisina ng taxpayer papunta sa opisina ng BIR, 3 oras. So, pipick upin niya yung letter, preferably letter of authority, and then, babalik siya uli sa opisina niya. So, sa loob ng isang araw, nagbiyahe yung taxpayer ng 6 na oras. Kung may sasakyan yung taxpayer, mahina dyan yung 1,500 na gasolina, pwera pa yung mga toll fee. Sa madaling salita, pinagagastos ng revenue officer yung taxpayer. Papayag ka ba nun? Yun. So, ang topic natin ay stop handling my original documents to the BIR. Here's the risk no one warns you about. So, matagal na itong nangyari sa akin. Naging consultant po tayo ng isang malaking company. At ang company pong ito ay hinihingi namin kasi nung kinuha nila akong consultant, naibigay na nila yung kanilang mga original records sa BIR. Sabi ko sa kanila, bakit nyo ginawa yan? Bakit? Masyado silang panalig sa BIR. Gumawa sila ng sakit ng ulo. So, nire-request ko ngayon yung BIR, i-return mo yung original documents kasi gagamitin namin sa protest. Sumagot yung para makita nyo na hindi ako nagsisinungaling at sino ang sinungaling. Ito po yung letter ng BIR. Matagal na ba ito? 2021. Ayan po. So, hinihingi natin yung letter. Ito po yung sagot. Binigyan pa ng kopya ang Anti-Red Tape Authority at ang Ombudsman. So, ito po yung sagot. Okay? Hence, yung book daw cannot be granted. Request to retrieve records cannot be granted until the case is finally resolved. Tama po ba? Yun ang pag-usapan natin. Tama po ba yung ginawa ng BIR? Actually lagi kong sinasabi sa mga lecture ko, saksakan ng dami na ng lecture ko, huwag niyo hong ibigay yung records mo. Okay? Kasi, asset nyo yan. Ibig sabihin ho ng asset, bahay at lupa nyo yan. Pera nyo yan sa bangko. Bakit kailangan ng BIR yan? Okay? Number 1, magkakapera ang BIR pag hawak nila ang asset mo. Because, yung asset na records, ang tawag natin, ang tawag yan sa letter of authority is books of accounts and other accounting records. Ang books of accounts and other accounting records, pera ho yan. Nagiging pera. So, nagagamit ho ng BIR yung books of accounts and other accounting records nyo para magkaroon ho ng pera o pondo ang gobyerno. Kasi nagiging deficiency tax yan. So, pag naging deficiency tax yan, ang susunod niyan, magbabayad kayo. So, therefore, magkakaroon ng pera ang gobyerno. Therefore, saan galing ang pera ng gobyerno? Di sa books of accounts and other accounting records nyo. Kaya, nire-recommend ako, wag ninyong ibigay. Pahiram nyo. Saan pahihiram? Ayun. Ang nangyari, million, 100 million ang nangyayaring corruption, ang nangyayaring deficiency tax. Ayokong mangyari sa inyo yun, sir, ma'am. Mga taxpayer, may-ari ng business. Ayokong mangyari sa inyo yun. Actually, sinabi na ho ni BIR Commissioner, hindi ho yung bagong commissioner natin, yung lumang commissioner, na the best policy ay gumawa ho kayo ng
auditing system. Dalawa actually system pinagagawa niya. Accounting system tsaka auditing system. So, pag-usapan muna natin ang auditing system. So, nag-umpisa ho ako dun sa kwento ko sa inyo. Tumawag yung BIR. Oy, Mr. Mercado, pumunta ka dito. Meron akong letter sa'yo. Yung pala, letter of authority. Marami ho dyan sa probinsya. Sobrang takot ho sa BIR. So, sobrang takot dun sa mga 23, 24 anyos na mga revenue officer, mga kapapasa lang sa board exam, CPA board exam, nagmamadali pa. Tapos sasabihin sa akin 3 oras ako nag-drive papunta sa BIR para lang tanggapin yung letter of authority ko sino may kasalanan? Pag-uusapan ho natin yan sa lecture ko, paano ba gumawa ng audit system? Ang audit system po ay inyong asset. Kayamanan ho ninyo na magpe-prevent ho na gumastos kayo unnecessarily. Okay? So ngayon, pag-usapan natin, saan ba dapat mag-audit ang BIR? May tinatawag kasi ang BIR na field audit at office audit. Okay? Ito ho yung sinasabi ng batas. Meron hong office audit. Pero sino ang may, ang tawag ko kasi ito right of first refusal. Sino yung may karapatang mag-refuse kung saan gagawin ang audit? So nakasulat ho sa batas natin, ipakikita ko ho sa inyo. Ayan ho, section 235 ng tax code, letter E. Ayan, letter E. Nakikita yung cursor ko, gumagalaw. Sabi dito, examination and inspection of books of accounts and other accounting records. Yan ho yung nakasulat sa LOA. Books of accounts and other accounting records shall be done in taxpayer's office or place of business or in the office of the Bureau of Internal Revenue. Yung word hong shall at saka yung arrangement ho nito, taxpayer's office, place of business, or in the office of the Bureau of Internal Revenue, ang ibig kong sabihin niya, ang right of first refusal ay nasa taxpayer. Ikaw, na kinakausap ko, ikaw, alam mo ninyo, kayo yung may karapatan kung saan mag-audit. Wala hong nakasulat sa batas na i-deliver ninyo yung yung books of accounts nyo and other accounting records directly sa BIR. So kung pagpipiliin kayo ng BIR, minsan gano'n na nangyayari. O mamili ka, Mr. Mercado. Okay. I-audit ka namin sa office mo. O dadalhin mo yung mga records mo sa opisina ng BIR. Ano ang danger? Ito yung warning ko sa inyo. Pag dinala ho ninyo yung original records nyo sa BIR, then, anong gagawin ng BIR? Masama ho itong lengguwaheng ito Hostage yan. At ang ransom, magkaroon kayo ng deficiency tax. Pag may deficiency tax kayo at hawak nila yung records nyo, paano kayo makapag-create ng intelligent protest? Diba? Ang sabi kasi sa batas is, suportahan mo, Mr. Mercado, ng facts ang iyong protest. Yung facts hawak nila yung original documents mo. So, hindi mo siya masusuportahan. Di talo ka na kagad sa deficiency tax. Nawala sa'yo? Asset. Kasi magbabayad ka ng cash. O pag wala kang mabayad na cash, kukunin yung lupa't bahay mo kung saan kayo nakatira. So, alalahanin ho ninyo, sabi ho nila, gumawa ka ng audit system. So ngayon, ini-invite ko kayo kasi gagawa ho ako ng audit system na. Ayoko na ho kayong ma-involve sa mga controversy na ginagawa ho. Maaring hindi ito alam ng BIR top management. Ang may alam ho lang nito yung mga revenue officer sa baba at yung kanilang mentor. May mentor ho kasi yung mga revenue officer na yan. At ang mentor niyan yung tinatawag nating deep state. Yan ho yung mga hindi elected na tao na namumuno sa atin at pinahihirapan. Sabi nga nung isa, pinahihirapan kami dito Sir, wag ka. Hindi ka kailangan mahirapan kasi ang kailangan mo lang, sinabi na nga ng BIR top management, audit system.
So ito ho yung itsura ng audit system. Okay? So yung LA, mapapansin nyo yung LA, marami yung statement dyan. Marami yung legal source dyan. At ano ho yung behavior na gustong i-restrict ng BIR sa inyo. So definitely, dapat meron kayong scientific question o scientific knowledge, ang tawag ko. At ano ho yung corresponding internal policy for good governance and anti-graft ang dapat ninyong gawin. So yan po ay gagawin ho natin within this May, within this month. Okay? So kung kailangan ho ninyo na magkaroon kayo na accessible, available, and affordable na audit program, audit system, di pumunta ho kayo doon sa aking Facebook account. Makikita nyo naman ho yung Facebook account ko dyan para ho sa mga detalye. Ito ho yung Facebook account ko. Puntahan ho ninyo para malaman ho ninyo saan ho kayo magpaparegister at paano ho kayo magbabayad at maka-avail ng audit system na kailangan ng lahat ng taxpayer. At meron din ho tayong tinatawag na BAT slasher. Tuturo ko ho sa inyo, do it yourself, papaano hawakan yung sarili ninyong tinatawag na VAT deficiency galing ho sa letter of authority. So, nandiyan dyan ho yung mga telephone number ko, makikita ho ninyo dyan, nag-a-appear. So, alalahanin ho ninyo, buod ng story is, kayo ho ang may karapatan kung saan gagawin ang BIR Letter of Authority Examination. Huwag nyo hong i-waive. Huwag nyo hong ipagwalang bahala. Yun ang ibig sabihin ng waive. Huwag ho ninyong ipagwalang bahala ang inyong karapatan. Again, ang karapatan ho ninyo ay ibinigay sa inyo ng batas. Pag ibig sabihin, ang karapatan ho ay oportunidad. Siyempre, ang oportunidad, pwede nyo, ayoko ng oportunidad o gusto ko yung oportunidad. Pag-uusapan natin yung later on. At pag-uusapan din natin later on itong napakagandang topic. Ano po? Cannot be located taxpayer. At paano ho tayo makakaiwas sa penalty kapag hindi ho kayo mahanap ng BIR. Katulad pagsiservice ng LOA, hindi kayo mahanap. May parusa ho yan. So, kasama ho yan sa audit system na gagawin ko ho. Ituturo ko ho. At magiging asset nyo ho ang inyong audit system ngayong buwan na ito. So, with that, peace and happiness be with you. At sana po ay manatili tayong sumusunod sa batas. Marami pong salamat at huwag ho ninyong kalimutan na i-share at i-subscribe. Mag-subscribe pala, hindi i-subscribe. Subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Marami pong salamat. Peace and happiness again be with you and your family.